struggle ko lang po, sir, is yung... Kasi may sakit po ako ng New Year's disease. Hindi mo yun alam. Ito na siya, papunta na kami dun sa aming susunod na tutulungang negosyante or negosyo. Looban siya na parang loob ng subdivision. Woo! Alam mo yung nakapigil ako ng hininga bawat daan. Diyos ko, yung mga tao. Sabi rin ng owner, mas magandang magsukat, which is yung dinaanan natin, compared sa dadaan natin Las Piñas. Alam niyo naman ang Las Piñas, 1 hour lang biyahe. Siguro kung Las Piñas tayo, mga ano tayo doon? 3 days and 4 nights. Or 2 business days. Siyempre, ang solusyon sa walang ligo. Woo! Ay, mabaga tayo, highway na highway. Ay, dito na tayo. Init. Lord. By the way guys, ito ay Marky Bop effect. Nagpapatulong yung owner nitong coffee shop ba to? Or parang bake shop na? Home-based bake shop. Dito siya sa may Las Piñas City. Okay? Tignan natin. Dito tayo mag-intro na sa loob. Kasi maingay. Hello po, makiki-aircon lang. Uy, ang ganda ng products nila. And may pa-photo album pa dito, oh. Ang ganda. So guys, andito tayo ngayon sa She Baked It. So isa silang small business na nag-reach out sa atin sa page natin. And nangihingi sila ng advice. I mean, nangihingi sila ng help sa platform natin kung paano sila ma-feature, tumaas yung sales. Kasi currently, meron silang challenges na fini-face ngayon dito sa negosyo nila. Samahan nyo ko tuklasin. Okay. And let's see what help we can offer, okay? Samahan niyo ako. Let's go. Ate, pwedeng pahingin tubig na uhaw na ako. Init. Biglang nag-iba yung mood. Ay, Oh my God, may photo card niya. Marky Bop, look at it. Ay, nag-iba ko na. Alam mo ba yung inner bloom, no? Ang ganda ni Mika. Sino bang bias niyo? Talagang bias ko si Aya. Naging lalaki. Kung ganito yung mukha ko, lagi ako nakahubad sa labas. Lagi akong magmumodel sa labas. Ang ganda ng mga babaeng to, no? Sobrang proud ko sa inyo. May mga libro din. Writer din yung owner daw. Wow, mapera sila. May pa, ano doon? Paano daw? Bakla, hindi siya bookbind. Ano yung thesis? Bookbind. May pa-publish. May publisher sila. Pero limited lang po. Parang dami yung pinagdadaanan. Iba talaga mga tao may hilig sa mga bookish, malalalim. Mga bookworms. Na-arouse ako sa ganun tao. Arouse. Lagot ka kay ate. Ito yung kanilang family. Ewan ko, wala akong concern. Ipakita yung pamilya. Pero wala kong magagawa. Ipapakita yung pamilya. Ang pogi, oh! Sino to? Ang pogi ni Kuya. Tayo natin yung owner kasi nagpapagawa ako ng isang product na feeling ko yung magiging champion product na dito sa area nila. So wait lang natin si ate, okay? Ang ganda ng concept nila. Parang ang sarap ng i-look forward. Sana mag-trending tong video na feature natin sa kanila. Gusto ko ate yung magsasara kayo ng store para lang mag-bake si ate. May ganung times po. Ay, di gusto ko mga 5 araw kayo sarado. Tapos, nagbibigay sa ate, pagod sa bahay. Tapos nag-aaway na silang pamilya. Ate, ganyan ka naman lagi. Ikaw yung paborito ni Mama. Ako ang paborito ni Mama. Eh, ikaw nga yung laging sinasabihan ni Mama. Sinusuporta ka namin sa negosyo mo, ate. Ito suporta ba kailangan ko? Ate, gusto ko na naman tulungan kay. Mga ganang eksena. Ang okay na. Nagkagulo yung pamilya dahil nag-trending sila. Pero yun ang goal. Wala tayong pake. Gusto natin kumita sila. Ang cute naman ito, te. Cute ng ashtray. Ashtray, tate. Hindi ito ashtray. Mukha siyang ashtray. O pwede siya lang lalagyan ng kandila.
Pero bakit kaya putol yung ulo, no? Ang weird. Siguro bobo siya. Oo, feeling ko bobo talaga siya kasi walang laman yung utak mo, be. Pangalan ng owner, Shilo Mary Marquez. Shilo. Tapos ang apelido lang talaga nila Marquez. Pero nagkamali yung nagka-type nito, ginawang Marquezes para kaya Marquezes kasi anim sila. Marquez's family. Marquez's family. Kasi kung yung tatay lang yan, wala yung anak, wala yung pamilya. Marquez. Gets. Marquezes. Kasi madami. Hi mga Divels! Andito tayo ngayon sa Las Piñas City sa She Baked It. So dito ang owner na si Miss Shelo. Hi po. Ayan. So, Tony Talks. Okay, ganun ito. Kasi ngayon lang kami magkikita ay mag-uusap ni Madam. So, very authentic itong interview natin. So, Miss She, gano'n nakatagal ang She Baked It? So, bali yung She Baked It po talaga. Nag-start po ako as online business. 2019 po nag-start yung online ko. And then, ito pong physical store is last November lang po. Yes po. 5 months? 5 months po. Magpa 5 months po. Ano siya? Meron ka bang struggle sa business lately? Challenges? Ang naging struggle ko lang po, sir, is yung... Kasi may sakit po ako ng year's disease. So, Ano yun? parang chronic illness po siya na may time po talaga na halos hindi ako nakakabangon. Sobrang hina po ng katawan ko, wala po akong balance. So, struggle po yun sa akin kasi paano ako magbe-bake. Yun yung binebenta namin dito sa shop. So, parang may times na nagdo-double dose ako ng gamot para lang mag-function ako. Mag-function po ako. Can you tell me konti. more about if you don't mind, ano yung Yes. sakit mo? So, bali, para po siyang sa inner ear po, parang affected po niya yung balanse ng tao. And then, ang mga symptoms po niya is severe na vertigo, nausea, and then nagbe-brain fog po. Minsan po talaga, di ko na sila kilala. Yes po. Pag nagbe-brain fog po talaga ako. Opo. Ganun po rin pinagdadaan yun. Feeling ko siya. Pinakatawa lang kita. Hindi biro yun. Kasi if you have something na pinagdadaanan or may nararamdaman, you can't function with it. Hindi mo mabigay yung best mo na. Yes po. Naiiyak sa atin Na-diagnose lang po ako last 2022. So, bali, before, akala ko is normal lang siya na pagkahilo, ganun. And then, yung ringing po kasi sa tenga, 24/7 po kasi yan, may nagtumutunog sa tenga. So, bali... Parang to... Yes po. Parang may nagri-ring talaga sa tenga mo. I mean, hindi ako naapisuhan ko to ha. Ang usapan lang namin, nagpapatulong siya sa akin magpa-feature. And sabi ko, gusto ko i-feature kasi yung products niya, may kakaiba. So, yun ang struggle mo ngayon. Yes po. Opo. So, sa sales, okay ka naman? Sa sales, so far naman po, nagbe-break even pa kami kasi... Break even for the past 5 months? Yes po, kasi since yung location kasi namin, nasa loob kami ng village parang ang isa pa sa challenges namin is kung paano namin siya i-market properly talaga. Ate She, hindi ko akalain na hanga naman ako sa'yo. I mean, even if you have something na or something na pinagdadaanan mo, it doesn't give you the excuse card na wag magnegosyo, wag gawin yung best nyo. So, perfect example si Miss She ng isang taong, alam mo yun, parang pag gusto, may paraan. Pag ayaw, laging may dahilan. So, perfect example siya ng kayang-kaya niyang panindigan yung dreams niya talaga. Yes. Okay. Nakatig naman yung puso ko, Diyos ko. Hindi ko na-expect. Okay, so thank you for sharing naman yung kalagayan mo. And baka may mga ibang tao rin dyan nakaka-experience ng the same. So, gawin yung motivation si Ate She na kaya nyo rin and posible nyo rin pa rin i-pursue yung dreams. Ate, thank you naano naman ako. Antig naman ako. So, ngayon, nahirapan kang i-market. Yes po. Kasi bago kami pumunta dito, syempre, tinignan ko na yung page nila. And ang una kong napansin is, nakukulangan ako sa, tawag dito, digital. Yes po. Digital. Kulang ka sa video.
Kasi hindi po ako masyadong talaga. More in production. Kailangan, talaga. agree, kailangan nyo aralin. So I'll try my best to share yung experience namin and yung kung anong nagiging effective naman sa ibang businesses na hawak din namin. Kasi nag-handle po kami ng mga social media platforms na businesses na kami yung social media manager. So inquire na, charit. So yun po. So far, ang pinaka-effective is dapat may reels ka, video at least. Kasi yun ang humahatak ng followers. Hindi pwedeng effective si picture pero hindi siya kasing effective ng videos. So, mamaya, papakuha ko ng later ng pag-setup. Bigyan natin sila ng sample. Mag-photoshoot tayo dito ng products. Plus, bigyan kita ng ways kung paano mag-shoot ng video para ma-apply nyo everyday. Bigyan ko lang yun ng jumpstart. And then, for sales naman, since break-even, hindi pwede ang break-even. Diyos ko. Kasi meron ka pang other expenses Yes, na pasweldo. Pero ano naman, yung mark out mo, wala naman masyado. Wala naman po masyado. Last March naman, bumawi kami kasi parang may isang post kami nag-run online na yung pistachio. Was it a video or a picture? Picture po, may nag-share po kasi ng photo online. And then, pinuntahan kami dahil dun sa pistachio mocha. Limited offer lang po namin siya kasi ang hirap pong humanap talaga ng pistachio nowadays po. So ngayon, para matulungan ka namin, siguro ang naiisip ko, kasi you have the products, wala naman ako matutulungan. Titikman ko na lang siya, re-reviewin ko na lang siya, Ate Shi. Pero, ang help na pwede ko maitulong is bibigyan kita ng boost na exposure sa marketing, sa page ko. Mag-feature ako ng products, mag-review, para pagka na-interest yung tao, pwede sila lumapit sa'yo, and then, ituloy-tuloy nyo na lang yung marketing. May materials ka naman magagaling sa akin and sa shoot. So, kaya na dito. Thank you po. Ito po yung best seller namin, yung garlic cream cheese ba namin. And yung pistachio cream cheese na baked donuts. And then yung po mga milky donuts natin sa baba. At saka ang napansin ko dito sa pricing nila, hindi sila gahaman mag-presyo. Yes. Nakita ko may tag 35, 50, no? Yes po. Ano lang, Diyos So, ko. bali, ito po yung pistachio namin is 50 pesos lang. Bakla 20% market ka dyan? Yeah. Kasi Kaya niya! Bakit ganyan yung dollar yung sa Dunkin' Market isa? Kasi po ang market po talaga namin is more on students and yung mga nandito po sa village. Kanina, natikman ko na sa pang-reels. Titikman ko ulit para sa YouTube people for only 50 pesos kasi ang target market ni Ate Shelo dito ay mga estudyante. So, it's composed of para siyang bread. Bread type siya. Parang milk bread na. Yes Milk po. bun. Opo. Dark chocolate. Sobrang sarap. Purong cream cheese. Ang light. Very airy yung tinapay. Parang dinner rolls ang atake, but it's more on the milky side and sweet side. Gusto ko yung may contrast ng dark chocolate, crispiness and crunch from the pistachio nuts, and highly recommended ko. Ang mura. At hindi ka lugi. Hindi naman po. Bakit ka ganyan? And sa mga taga South peeps dyan like me, you don't have to go to Quezon City na. At ang pangit nun, parang sinabi ko wag na sila pupunta. Joke lang, wala kayong narinig. So sabi ko, hindi mo na kailangan lumayo dahil meron na rin sa Las Piñas na Merced-inspired na beehive nila. So it's a layer of chocolate ganache or chocolate and then may meringue sa gitna and then chewy brownie. So ate, thank you so much. Titikman ko na siya kanina, tataas na sugar ko. So, as you can see, sobrang sarap niya talaga. It's a combination of textures. It's sweet, literally sweet. Ang gusto ko sa kanya is the brownies is very fudgy. Literal na isa sa mga nagustuhan kong fudgy brownies na tikman ko since kasi puro cakey na yung natitikman ko lately. Kasi it requires skill to achieve that gooey texture ng brownie talaga. And experience and maraming errors bago mo ma-achieve yung ganitong gooiness. And then I like the meringue na very light, freshly made, and yung light crisp na nakukuha mo dito sa chocolate dip. Pag pinagsama-sama mo sila, para siyang gooey light na matamis niya. As in, ang sarap! Highly recommended and 10 out of 10. And this is for how much lang? 45 pesos. 45
Diyos ko Lord, mas mahal pa yung special na tricycle. 45! Yes po. Talaga pang masa sa atin. Ito yung mga bakers na hindi goal yumaman na yumaman. Masaya lang siya sa ginagawa niyo. Thank you at nagpo-produce ka na ganitong mga pagkain. Nakaka-proud siya. Cream cheese bun and ensaymada. Tikman natin isa-isa. Ang sarap. Thank you, Beshi. Feeling ko ito same nung sa donut, Yes. no? Ang dami niyang pa-surprise! I was expecting sa plain ensaymada. Alam mo, Tev, ang sarap ng cream cheese. Same concept siya nung sa donut niya. But this one, mas ma-appreciate mo siya. And feeling ko, mas okay yung cream cheese dito sa ensaymada. Kasi, personally, ganito ako gumawa ng ensaymada before. I remember. Maliliit lang siya na ganito. And lagi ko siya nilalagyan ng cream cheese frosting. Same siya nung na pinapahid sa taas. Para pagkakagat mo na ensaymada, parang, uy, creamy cheddar cheese. Ganyan. Halo siya ng sweetness, saltiness, soft milk bun, sweetness. 10 out of 10 din sa akin to. Masarap orderin nila within the day, no, Te? Yes. Para freshly bake. Kasi freshly, everyday niya ginagawang yung mga stocks niya and hindi siya nag-stock ng matagal. Yun naman ang maganda sa mga home-based bakers. Kasi bukod sa though limited yung ano nila, manpower, but they can retain the quality. Kasi nga, limited lang. Oh, yagit. Pero cleanse lang ako ng palate bakla. Ang crispy. Sino ka ganyan? Sino ba't naman ka nakatingin? Tagdan lang. I'm a fan of savory bread. Ganda kasi dito sa mga maliliit na to, hindi siya nakakaumay and hindi siya ganon. Alam mo yung yak? Dudurak nga lang. Charing. Sorry, wala kayo narinig. Kadiri yung dak. Alam mo, matagal na nandun. No? Ang gusto ko dito, Be, yung perfect yung milk bun recipe niya. Meron siyang nilalagay na may parang cheese ba to? Ba't siya nagaganyang buo-buo ate? Meron po siyang parmesan cheese. Sabi ko yung parang siyang texture na nabuo siya buo-buo. Bibigay siya ng texture na parmesan na crispy sa taas. And then yung pagka-melted, yung buttery, very buttery. Kasi siguro pinapahiram mo rin siya ate ng butter, no? Yes po. Sobrang sarap. Nagko-complement yung cream cheese, savory. Para talagang full jump pack of savoriness ang lasa niya. Gusto ko may aftertaste talaga siya ng cream cheese. Initial taste, garlic. Sobrang sulit. Nahihirapan ako. Then meron silang Milky Donuts. Yes po. Available in Ube, Ube and Bavarian. Bavaria. Alam niya ayoko ng Bavaria. Bavaria. Ayoko ng Bavaria talaga. Ay, sorry. So ito yung Milky Donuts niya. Parang nakaisang galon na ako ng tubig. Kanina ba ako nagtutubig? Hindi puro flavoring. Ang sarap na ube. Pagka nagmamantsa sa bibig mo, puro flavoring or food coloring. Ito, puro. Meron siyang slight. Ang hilig mo sa cream cheese bakla. Cream cheese din. Fudge po. Fudge naman. Yes po. This is fudge. May slight tang ako nalalasan. Hindi ko alam saan nanggagaling. And very thick. Pagka lumapat sa ngalangalan mo, pag na-spread, doon lumalabas yung pagka-ube niya. And then yung sweetness na nanggagaling pa, additional dito sa milk powder sugar ata to. Lasang milk talaga. Powdered milk. May ibang texture. Kasi di ba, pag nagpapapak tayo ng gatas dati, alam mo yung umuo sa bibig. Ganun ang experience niya. Tapos yung pagkalambot and freshness talaga ng bread, yung panlaban niya dito. Sobrang sarap. Highly recommend. Magkano na naman to? 70 pesos po. Ate, i-costing mo nga ulit. Ba't ang mura? Frosting. Hindi ka lugi. Okay ka lang? Okay lang po. Kasi ang in-expect ko parang 20 or 20, 30 pesos Kasi nagsasource po each. kasi kami talaga ng murang ingredients na nandun pa naman yung quality talaga. Ang galing niya. Be,
Nahirapan na ako, bakla. Ito pa. Sana ma-discover ka ba? Deserve mong masaraan ng bait kakagawa ng tinapay. Salamat. Okay. This is your, parang milk din siya na donut, no? Yes po. Strawberry pocket bun naman po ang tawag namin. Parang Korean dessert. Ang inspiration. So parang yung concept ng donut niya, but this time elevated with whipped cream and strawberries. Woo! Puta na meron pala eh. Ang daming surprise! At nag-enjoy ako, swear. I was expecting na whipped cream and strawberry lang na fresh. Meron pa siyang puree na sarili niya atang gawa. Hindi lasang chemical. Yes. No? Kasi, ewan ko if you're a home baker, malalasahan mo talaga kung store-bought or fresh yung isang ingredient, lalo na sa mga fillings. Sa dami siguro namin na try sa trial and error, you'll always have to go back sa freshly made na sarili mong recipe. Di wala akong mahanap na mali. I swear, this is the first time bake shop na wala akong say. Swear, lahat ng tinikman ko dito sa She Baked It, it's Marky Bap approved and I can attest sa kanilang quality. Freshly and homemade, sobrang sarap. Ayun! Hindi ako mapapahiya. Recommend ko na sa inyo. Ngayon, deserve niya ng tulong natin. Let's go. Anong color palette? Ate, anong color palette mo? Pastel po kami na pink and brown. Pink and brown. May pink tayo. Yung kagabi. Yung kagabi. Ate, meant to be! Alam mo, kagabi yung sinut namin, pink. Pero more on the fuchsia ba ang tawag doon? No? More of fuchsia pink. Pero ito, neon pink na light. No. Na parang pastel. Wala. Meant to be. Kunin na naman natin ang ating flight attendant, Keme. Keme. Sarap talagang pagkain, Diyos ko Lord. Hindi mo mapapahiya. Freshly made. Yun naman ang lamang niya, talagang bagong gawa lahat. Ayan na. So, ito na ang ating stand ulit. Essential kasi talaga guys ang materials, lalo na sa mga photos, sa mga ganitong klaseng businesses. Kasi dun ka manghihikayat ng ng customers. Ayan na. Flight 123A. We can lose mo bakla. Baka wala silang customer. Ayan. Open na sila. Mag-adjust na lang sila sa atin pag may shoot tayo. Ayan na. So, ito na yung setup namin for the shoot. Kumuha lang ako nito. Flowers na nandito kanina sa counter nila. Tapos, dito yung chopping board nila. Itong si mga Bobo Angels. Yung mga sisters nitong mga to. And, isang, tawag dito? Cartolina namin kagabi na hindi nagamit. So, ayan na. Tingnan nyo, mamagicin namin to para maging maganda ang photos na mabibigyan natin kila Ate She. Let's go! Bogs, ganda. Okay, next product. Parang peg ko yung donut sa ito si pistachio sa Isa lang po. isa lang beshi. Tapos po, ito lang ang advice ko sa kanya kasi kuha ka ng shots lagi na 0 degrees. Ayan siya. 0, parang kita mo yung eye level mo yung product. Then isang 45 para pag tinignan mo siyang ganyan. Ayan siya, 45. And isang 90 na nakaganyan. Para kita naman yung top view. Para na-visualize ng customer. And ang posting everyday.
photo, kahit isang photo lang alternating ng video. Yung video kahit sabay yung whipped cream, kahit yun lang, kahit 5 second lang na yun na, tapos may caption, may POV or something na it works. Basta to make the page active, everyday dapat. Para lagi kang lumalabas sa suggested post. And we're done! Yay! Thank you guys! So, ngayon, ipapasa ko na yung marketing. So, ipapasa ko na ngayon yung mga photos sa kinuha natin kay Ate Shi para magamit niya for posting and for marketing purposes. So, ate open po ako ng airdrop. Tingnan natin yung total. 116 photos. Yan, papasa natin kay ate ngayon. Ay, wala na. Ay, ang bilis ng ano. Okay na pa. Yan, okay na. So, ayun ang help natin. Then, ayun na. Actually, kayang-kaya niya on its own. Kailangan siguro ng business ni Miss Shi ng Jumpstart. And through our platform, i-feature natin, sana magtuloy-tuloy na. And sana makatulong din yung materials para sa consistent posting ng page nila. So, ate, babalikan kita and i-feature natin kung kamusta ang sales and all. So, ayun guys, I'm really happy na natulungan natin si Ate Shi ngayong araw na tayo. Sana tuloy-tuloy na ang kanyang sales hanggang sa maging mas stable na siya. And hindi na break-even, no? Hopefully, para alam mo yun, may bunga naman yung effort and pagod mo. So guys, let me know in the comment section kung ano pang gusto nyo i-rate or if gusto nyo magpatulong sa business nyo if you're struggling and all, just send me a message and sana parating masarap ang ulam nyo kahit di tayo mayaman. Bye!